Ayan, ano pa ba 'to? Marami-rami pa 'to. Oh, ito, isang kababayan naman natin ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-GP Natics, na dati pong TDS na natauhan at para daw siyang nabuhusan ng holy water nang siya po ay, mga kababayan, napagtanto kung ano nga ba ang pinagkaiba ng DDS, Pamilya Duterte at ang Pamilya Marcos na noon po ay minumura niya ng todo-todo, mga kababayan. Oh, ito ha. Salamat po sa lahat ng mga ano dito ha, nag-like. Thank you. Walay taos kalibutang way problemang gidala sabay sa agos pagpa. Maayong adlaw sa tanan, no? Alam niyo, sa totoo lang nga, dati nga, isa rin ako sa sumisigaw ng bangag kay President Bongbong Marcos. But, although, alam ko na yun is isang malaking black propaganda lang, no? Dahil din ako dati, akala ko, no, na they are behind yung pag-ano sa akin ng former senador na si Trillanes, which is I found out na hindi naman pala, no? Alam nyo, sa totoo lang, alam ko naman na napakalaking black propaganda lang yon because of the group na gusto nilang umupo si VP Inday Sara Duterte. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ha, ang taong lulong sa drugs, okay, hindi buo ang pamilya niya. Ang taong lulong sa drugs, hindi kontento sa isa lang ang asawa niya. Ang taong lulong sa drugs, may mga anak yan, no, na naliligaw ng landas. Okay? At walang respeto yan, yung mga anak na yan, sa parent nila. Pero kay President Marcos, no, buo yung family niya. Nakita natin na yung mga anak niya is mga disente. Okay? At nakita natin ang respeto ng mga anak ni President BBM sa kanilang parent na sila President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Walay Mga kababayan, mga ka-GP Natics, salamat po sa nagpadala sa akin nito ha. At alam nyo naman, mga kababayan, talagang may punto si ate dito. Hindi ko naisip ito. Sa totoo lang, sa tagal na natin nagbablog, hindi ko po naisip ang bagay na ito. Ang alam ko lang, broken family ang Duterte, di ba? Ang Duterte family. Alam natin, si Digong nagsiwalat ng kanyang mga katarantaduhan na hindi lang pala isa, dalawa, tatlo, apat ang kanyang mga mistress. Bagkos napakadami, 13 lovers, maliban pa kay Hanilet, mga kababayan. Sa pinupunto po ng kababayan natin na ito na isang DDS, tama naman siya ng sinabi eh. Pinagbibintangan nyo na bangag, adik, at walang kakwenta-kwenta ang first family natin. Kung iisipin mo nga naman, mga kababayan, unang punto, sinabi niya, napakadesente ng mga ito. Ay, unahin pala natin, mali. Number 1, buo ang pamilya nila. Kung ikaw ay adik, mga kababayan, di ba, hindi dapat buo yung pamilya mo. Kasi iba po ang dulot, mga ka-GP Natics, kapag ikaw po ay naging addict sa ipinagbabawal na gamot. Iba po ang takbo ng utak, iba rin po ang takbo, mga kababayan, ng buhay ninyo. Walang direksyon. Pangalawa, sabi niya, disyente yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo, hindi marunong magmura, hindi marunong, mga kababayan, magsalita ng mga bagay against doon sa mga tumitira sa kanila. Hanggang pagsagot lang sila or hanggang mga sabihin natin ay napakadesente pa rin ng kanilang mga ginagawa. Diba? Pangatlo, mga kababayan, kung addict,
Sabi ko kanina, dapat hindi na sila buo. Dapat hindi sila disente. Wala nga tayong nakikita nakabit ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala tayong nakitang kabit ni Epelisa. Pero meron silang mga sinasabi na eto daw doon sa kanyang gwardiya or doon sa kanyang, di ba, PSG ay nakikipag-noknakan daw. Pero wala naman silang maipakita. Hanggang doon lang. Pero tayo mga kababayan, mga ka-GP Natics, mismong si Digong Duterte na, mismong mga anak niya, ang nakikitaan natin ng irregularidad. Biruin mo, yung Tatay Digong, tinanggap ng mga anak na ito daw ay merong isang si Hanilet at may 13 lovers pa. Oh. Tingnan mo naman. At bali-balita rin, sabi ni Nino Barsaga, meron pang babae, gabi-gabi, na pinupunta sa Malacanang dati, 120,000 every night. Di ba? May night duty. Di ba naubusan? Oh. Pero si Pulong Duterte, mga kababayan, anong ginagawa niya? May asawang tao. Di ba? Pero nangangalantari ng mga babae dun sa club. So masasabi nga natin talaga, ang mga DDS, mga diehard supporter ay may problema at may sakit talaga sa utak. Sasabihin mong bangag yung isang tao, pero lahat ng panlalait mo na sinasabi mo, nakikita mo dun sa sinusuportahan mo. Oh, mabuti si ate, natauhan. Mabuti si ate, mga kababayan, nakita niya na oo nga parang ginagago lang ako ng mga ito. Sasabihin nilang bangag si presidente, adik ang asawa, pero nakita mo ang mga anak. Oh, hindi rin womanizer. Wala tayong nakikitang issue. May issue, pero ang daling nawawala. Mga kababayan, ano ba yung mga issue lang? Na kesyo mayroong rumored girlfriend si Sandro, ganun lang. Diba? Wala tayong makitang iba, di ba, Ma'am Elnora Abrigo? Wala tayong makitang iba na itatapon mo, mga kababayan, o sasabihin mo against the first family. Unlike doon sa family nung nakaraang administrasyon. Oh. Diba si Pulong may asawa, may extra pa. Hindi natin alam yung iba, mga kababayan. Si Sarah nga kung sino-sino yung lumalabas. 'Di ba? Oh. Na may kapartner daw na iba. Hindi lang natin kasi ma-confirm, mga kababayan. Pero yung tatay, confirm na confirm. Halak. Oh, meron bang isang matinong pamilya, mga ka-GP Natics, na kagaya po ni Kitty, nagwi-wake and bake? Oh. Yung kasisira nila, doon sa isang pamilya na napakatino, lahat yun bumabalik sa kanila. Oh. 13 lovers, aba, daig pang mayayamang Muslim na kayang mag-asawa ng 3 lang na babae. Sabi nga niya, dahil siguro na nakikita niya na hindi na siya makakalabas ng dahig. Mga kababayan, sabi niya, maghanap-hanap na kayo ng boyfriend. Kailangan yung maraming laman ang credit card. Diba? So pag maraming laman ang credit card, pagpapatunay yon na hindi sila tunay na mahal, mga kababayan, o hindi siya tunay na mahal ng mga babae. Mahal lang kasi malaki po yung kanyang credit card. Mahal lang kasi maraming laman yung kanyang bulsa. Oh. Sabi ni Luisito, kaisip senior, manyak sila. Oh. Sana dumami pa yung mga DDS na kagaya ni ate na natatauhan, mga kababayan, at napagkikinita nila. At sana nga, yung makita rin nila, yung isang tao na iisa lang yung kidney, na balitang-balita naman yan, kahit tingnan nila sa mga artikulo, talagang nag-donate po ng isang kidney si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, mga kababayan, subukan na lang nila, kung ayaw nila maniwala, magpatanggal sila ng kidney. Tapos pag nagpatanggal ng kidney, anong gagawin nila? Subukan nilang tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Dire-diretsoy nila kahit 6 na buwan. Tingnan ko kung mabuhay pa sila ng 1 taon. Di ba?
Salamat, Ma'am Jeneline Blasico, sa pag-share po ng blessing. Thank you so much sa inyo dyan. Ingat kayo dyan sa Canada. Thank you. Montierde. Sabi niya, credit card lang ba ang malaki kay Digong? Aba, mga kababayan, tingin ko wala nang ibang lalaki kay Digong. Kasi hindi na tumitigas yun eh. Diba? Sino ang papatol sa isang matandang mayaman madaling mamatay? Diba? Ang papatol lang doon, mga kababayan, yung mga POK, yung mga walker, diba? Yung mga, tawag dito, magdalenang mababa ang lipad. Or yung mga social climber. Na ang kailangan lang ay mga pera ng mga mayayaman. Diba? Wala nang iba, mga ka-GPnatics. Bibihira na yung talagang masasabi kong tunay ang pagmamahal. Batang lalaki, matandang babae, pero yung babae walang pera. Palagay ko, totoo yun. Diba? Yung wala talagang pera, wala din siyang lupa o something. Palagay ko, totoo yung pagmamahal na yun. Pero pag may kapalit na pera, may kapalit na yaman, bakit ka maniniwala dun? Diba? Mga walk by night ang papatol sa DOM. Correct. Wala nang iba. Diba? Salamat sa iyo, ate, at talagang pinatunayan mo na isa kang tunay na Pilipino. Diba? Hindi pa uli ang lahat. Sana dumami pa ang mga DDS na makapagnilay-nilay at makapagbago po ng kanilang posisyon. At sana sumama sila doon sa mga taong matino, hindi yung mga taong nagkukunwari lang na sila ay matino. Sila pala ang tunay na halimaw. Diba? Sabi ni Rafael Morales, to the Duterte family, what comes around, goes around. Shoutout daw kay Marvin Berhel de Dios. Shoutout sa iyo, boss. Tagasang nga, boss. Di sila pwede mag-donate, boss, puno na ng batok kidney ng mga DDS, mapagkamalan pa ang pagdodonate nila. Hindi naman, kasi kung magdodonate ka, Edel Roelos, titingnan naman yan kung maayos ang iyong kidney. Pag hindi maayos, di naman yan tatanggalin sa'yo. Kasi ganito yan. May nakausap akong kidney donor. Okay? Ang sabi dati, nung panahon na yon, 1990s, nakausap ko siya. Actually, ano pa yun eh, na Jessica Soho pa yon nung panahon na yon. Kasi nung panahon na yon, mga kababayan, uso pa yung, kahit nung 2000, uso pa yon yung kami nagpapatanggal ng dugo dati, nagdo-donate palagi. Kaya nga natutunan ko yung every 6 months, malinis na malinis yung katawan ko dati, every 6 months, nagdo-donate ako ng dugo sa mga kababayan natin. Kaya lang, nagpapabayad ako dati, mga kababayan. 500 pesos per 500 yung sa nila, yung bag. Tapos 1,000 pag yon. Salamat, Mama Susan Nasigawa. Ingat ka, kabsat. Salamat. Yung sinasabi ko nga sa inyo, may nakausap ako dati, ganyan pala yan. Sa kidney pala, kapag halimbawa nag-donate ka, titingnan pala yung dalawang kidney mo. Kung sino yung mas malakas, mga kababayan, yun ang iiwan. Kung sino yung mas mahina sa kidney mo, yun po yung idodonate. Oy, mahal na yan. Napakamahal daw niyan dati. Diba? Kasi sa halagang parang, magkano ba? Mga 10,000? Mahal na yun dati. 10,000 to 20,000, napakamahal na yan. Napakalaki na dati. Diba? Ganyan raw yun, mga ka-GPnatics. Yung mga kakilala namin na nag-donate, nakausap namin. Ganun daw po pala yung pagpili nun. Hindi basta-basta na kukunin namin si malakas, si mahihina iiwan namin, hindi pala. Kasi pag kinuha yung malakas, mahina iniwan, baka hindi makapag-survive yung tao. Hindi rin niya mapakinabangan yung pera na pinagbentahan niya ng kidney. Yo.